Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bago po tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Carlos Romualdo. Ang sabi niya, Maestro, may tanong po ako sa shooter arms na Trooper 9mm 1911 Commander size. Ano din po ba ang bakal na ginagamit sa slide frame at barrel? At anong sukat na magazine niya? Parang 10 rounds, yun lang po. Okay, ang sasagutin lang muna natin ay hindi muna natin sasama yung magazine kasi magkaka-labo-labo. Ang importante dito ay yung tanong na anong bakal ang ginagamit sa slide at frame at sa barrel. At tingnan natin kung paano rin nila ginagawa ang mga baril. Hindi lang naman itong Commander 9mm ang ginagawa nila eh. Sa lahat na kasi yan, general na yan. Pagdating sa mga baril. Kasi pagdating sa 1911, isa lang ang gamit nilang bakal yan. Hindi yung sa Commander ay iba. Doon sa ibang 1911 ay standard size ay ibang bakal. Isang bakal lang ang ginagamit nila dyan. So, titingnan natin yan. At bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil tayo umabot na ng 48,000 na mga subscribers dahil yan sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos. Kaya maraming salamat sa inyo. At ngayon din maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong naman kayo para madagdagan yung ating mga revenues. Kahit maliit ang kita sa YouTube channel ay nakakatulong kayo at yan ay inilalaan natin doon sa 6 na estudyante na mga anak na single parent natin tinutulungan. Yan ang YouTube channel natin ay pan-charity lang. Wala nang ibang pinupuntahan niya kundi charity lang talaga yan. Dahil okay naman yung aking kita dito sa aking trabaho bilang isang firearms instructor, gunsmith, consultant dito sa aming kampanya dito sa Mayading Shooting Range, Kuwait. Kaya wag ninyo akong hanapin sa Pilipinas. May mga tumatawag pa rin dito sa mga number na ito. Wala po akong shop sa Pilipinas. Wala po akong license dyan para gumawa ng baril. Dito po ako may license sa Kuwait. So, ayan. At huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Mag-message lamang po kayo dyan sa GCash na yan kung merong kayong ipaabot na tulong sa ating mga beneficiaries para ma-recognize kayo ng ating YouTube channel kagaya ni Sir Noli Peace America. Maraming salamat sir sa patuloy at regular ninyong pagtulong sa ating mga beneficiaries. Malaking tulong po ang inyong mga pinadadalang cash para sa ating mga estudyante. Okay, sa katanungan ni Carlos Romualdo, tingnan natin kung anong bakal muna at tingnan natin kung anong process ang kanilang ginagawa para gumawa ng baril. Ang shooters arms manufacturer ay gumagamit ng bakal na 4140 carbon steel. Alam naman natin na itong bakal na ito talaga ang common na ginagamit ng mga manufacturer pagdating sa paggagawa ng baril. Ito, 4140 for its 1911 models, particularly for the slides and barrel. Ayan ang gamit nilang bakal ay 4140 sa kanilang mga 1911 models, particularly sa slide and barrels to ensure para masigurado ang hardness, ang tibay at strength ng kanilang mga 1911. This alloy is chosen for its high tensile. Itong 4140 kasi ay ito ay chosen high tensile strength ito. Hindi ito basta-basta bakal. And ito ay may wear resistance. Ibig sabihin, hindi basta-basta ito kumakalog. Hindi basta-basta ito na napupudpud, kumbaga, sa mga salitang Pilipino. Which are crucial for withstanding the high stress of repeated use. Ibig sabihin, sa mga paulit-ulit na paggamit, hindi basta-basta ito na pupudpud o nagagasgas. Kumbaga, itong 4140. Kaya ito ay pangkaraniwang ginagamit ng mga manufacturer. Ang 4140 carbon steel ay common steel. Ito ay common steel sa mga firearms component due to its high strength and durability. Shooter's arm is
specifies this material for the slide and barrel of each pistol. Okay? Hardness and strength 4140 steel is known for its ability to handle the repeated stress of the shooting and resistance to wear. Okay. So, hindi basta-bastang kumakalog yung repeated. Ibig sabihin, yung pag-repeated ng slide na kung ilang beses man yan ay may resistance ito. Alam naman natin ibig sabihin ng resistance. Kumbaga ito yung durability. Okay. Other components while slides and barrel are made of 4140 carbon steel. Other components like frame also typically made of steel alloy for durability. Kasama na rin yung alloy. Yung kanilang frame. So, ayan. Tingnan naman natin kung paano ito ginagawa. Tingnan natin kung paano ito ginagawa. Nagdali. Ito. Shooter's arm. Some employs modern manufacturing techniques. Okay, pinaghalo na nila yung modern at saka yung, tingnan natin, yung makalumang paggagawa, yung forging, hinaluan nila ng modern manufacturing. Sabi dito ay, some employs modern manufacturing technique primarily using computer numerically controlled. Ito yung mga CNC machine for precision supplemented by handmade, assisted by fitting and skills employed. Yan kasing pag yung isang bakal inilagay dun sa, halimbawa ito, bakal ito, inilagay dun sa CNC, naka-computer na yan ay hindi na katulad ng mga manual machine na kamukha nung ginagamit namin noon na talagang ikaw naka-computer nang gumagawa niyan. Magmimikos-mikos na sa loob yan. May mga talim na diyan na gumagana. Kung yan ay naka-program sa slide, puro slide ang gagawin yan. Pag yan ay naka-program sa frame, puro frame ang gagawin yan. Pagkatapos niyan, yan ay handmade assembly. Ibig sabihin yan, ipipiting yan ng mga technician, ng mga skilled na technician. Ipipiting yan by skilled employees. Yun ang niyan, ang paggagawa niyan. Ang general process niya na ito involve several case ito. Material selection. Okay, pipiliin na yung material. Ang anong mga material niyan? Quality, ordnance grade steel, aircraft, yung mga gumagamit sila ng mga aircraft aluminum forged 70-75. Yan naman ay ginagamit nila doon sa mga ER-15. Okay, iba na yan. Huwag natin yan. Ibang materialis yan sa mga ER-15 yan. At tapos, yung initial shaping nito, yung raw metal rack is shaped using techniques such as, ito na, yung mga raw metal, halimbawa, hanap tayo ng bakal. Ibig sabihin ng raw metal, hanap lang tayo ng bakal saglit para maganda yung ating Okay. Halimbawa, ito yung raw metal, 4140 halimbawa ito. Ito yung raw metal, 4140. So, ang gagamitin nila niyan ay ilalagay nila ito ay ang mga technique na ginagamit nila ay forging. Ni-explain ko na sa inyo yung forging. Yung forging hindi tinutunaw. Ang gagawin nila niyan, babagahin nila yan, forging, tapos halimbawa gagawa sila ng slide. Meron silang moldy ng slide. Ilalagay nila yan doon sa moldy, pagkatapos bagahin yan at yan ay ipipress. Ikukumpak yan, ipipress. Ngayon, pag yan ay magkukorting slide na yan. Okay, pagkatapos magkorting slide yan, ang tawag na dito ay forged carbon steel na. Hindi na 4140. Forged carbon steel kasi carbonated steel na yung forging, yun ay yung process. Okay, magiging forged carbon steel na ito.
Pagkatapos yan, ilalagay na sa CNC machine yan o sa machine at yan ay i-refinish yan. I-refinish yung mga railing yan, i-refinish yan ng CNC machine. So yun ang Kaya nga sabi dito ay machining, forging, tapos sumunod ay machining. Ang sabi sa forging ay heating, hammering metal into a rough shape pa which compact the materials and makes the parts stronger. Para matibay kasi yung pagbabaga niyan at yung pag-compress ng mga bakal nagiging lalong mas matibay. Nadidikdik yung bakal kasi. Yun ang niyan, forging. Stronger uses for receiver. Para sa mga receiver and other critical components. Receiver at saka yung other critical components. Marami na yan. Kasama na dyan yung slide. Pagkatapos ay machining. Pagkatapos yan ma-forging, sa machining naman yan, the parts are then placed into the advanced CNC and the lathe machines, which automatically cut, trim, and shape the metal to precise specification. Yan, ilalagay na ngayon sa mga CNC yan. Pagkatapos ng forging, ilalagay na sa CNC machine yan. At yung CNC na ang magkakat nung talagang tamang sukat ng machine. Kasi naka-computer na yan eh. Yan. Shape the metal to precise specification. Precise na yung specification yan. Okay? Ang sunod yan ay component production. Specific parts like yung barrel. Ito, sinabi mo yung barrel. Like barrel. Ang barrel niyan ay 4140 din. Frames, slide, triggers, and hammers are produced. Barrels are open drilled. Yung barrel niya, dadaan na yan sa doon sa barina. Dadaan na yan. Drilled. Honed. Yung honed, yung paghoning, pagkabutas niyan, ihuhuning yan. Yung papakinisin. Ang honing kasi ay smoothening the hole. Ang drilling ay making a hole. Yan yung napag-aralan ko sa school. Okay? So, honed and hammer forged to create the rifling. Ipo-forge siya ng rippling tool. I-hammer yan ng rippling tool, susutan yan, para magkamero ng rippling. Tapos ay hand assembly and fitting. Ayun na. Yung mga parts na yan, dadaan na yan doon sa mga technician, na mga trained na technician, at sila na yan ay bubuuhin na nila yan, parts by parts. Meron niyang hindi yan, meron niyang ang magkakabit lamang ay yung internal, tapos ipapasa yan doon sa isa. Iba yung magpipiting ng iba yung mag-ano ng hammer, ng sir, magkakabit niyan. Tapos papasa naman yung doon sa isa, ang specialty naman ng isa ay magpiting ng slide. Siya naman yun. Iba rin yung magpipiting nung kanya-kanya kasi yan eh. Kaya napiperfect nila. Iba yung magpipiting ng firing pin at saka nung component ng slide. Iba yun. Siyang magbubuo lang siya ng puro slide lang, ng component lang ng slide. Yung isa naman, component lang ng receiver ang bubuhin niya. Titingnan niya yung shear, yung hammer, titingnan niya. Pagkatapos, pupunta naman yan doon sa magpipiting naman ng slide. So, ganun sila, pasa-pasa yan. Okay, hand assembly and fitting are key aspect of the SAM process in the hand fitting to components during assembly. This addresses minor manufacturing tolerance, ensure the proper function and fit of the slide and frame example. Yan. Para talagang dadaan yan. Eksaktong-eksakto yan. Kumbaga, yung mga tolerance niyan, yung mga clearance, okay, yung pagpipiting yan ay dadaan yan sa manual na Pagkatapos niyan ay quality control and testing. The production process includes continual assessment, rigorous testing, and triggers quality control all products to ensure reliability. So, dadaan na sa quality control yan. Tapos yan, pagkadaan sa quality control yan, finishing and after sale service na. Yan. Pagkatapos yan, after sale service. After assembly and testing,
May nagtitest niyan. Meron niyan, taga-test lamang yan. Taga-test fire lang siya. Yun lang ang trabaho niya diyan. Taga-test fire lang siya. Okay, the firearms undergo finishing process. Some offers after-sale service, including repair, personalization, customization, and modification. Yun pa yung iba nilang mga service na ino-offer. So, ayan. In essence, some combines the efficiency and precision of modern high-speed and machinery with a traditional craftsmanship of skilled manual labor to produce its firearms. Ayan na. Pinagsama na nila yung modern high-speed machinery at saka yung traditional craftsmanship. Pinagsama nila yan. Pagkatapos, yung skilled manual labor. So, modern high-speed machinery, traditional marksmanship of skilled manual labor. Okay, kasama na diyan yung yung pagpo-forging, kasama na yan doon. At tapos yung manual na skilled na, manual labor na, yung mga pagpipiting na. Ganyan ginagawa yan. At tandaan natin, ang SAM, shooter's arm, ay hindi lamang pang domestic, pang international yan. Kaya napakaganda niya ang baril na yan. So ayan, at dyan, ganyan ang process ng paggagawa ng baril. So kinumpleto ko na para wala na ibang magtanong pa. At sana ay may natutunan din kayo dito. Kung anong mga bakal na ginagawa ng so numpisahan niya doon sa pagtatanong ng mga bakal. So, ayan. Sinasagot ko lang. Actually, sinasagot ko lang naman yung inyong mga tanong. At sana may natutunan din kayo. Okay, shout out na doon sa ating mga community spotlight. Ang community spotlight natin ngayon ay shout out kay Alfredo Isidro. Meron kang perfect na attendance. 100 plus ang iyong engagement. Shout out din kay De Calibre Jr. Meron kang 2 engagement. Shout out kay Raymond Nang. Meron kang 8 engagement. Shout out kay Randy. Meron kang perfect din. 100 plus engagement. At welcome. Shout out kay Tonkos Vlog. Meron kang 1 engagement. Okay. At shout out din sa ating mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Ayan, may bagong Papa Burger na tayo dyan. Puntahan lang ninyo doon sa dati kong masishop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Buy one, take one ang burger dyan. Sa lagang 40 pesos lang. Marami pang pagkain dyan na kayo ma-order. At bukas yan, 24/7, kahit brownout, may generator yan. Okay, thank you sa inyo lahat. Hanggang sa muli natin video, magtanong lang kayo at sasagutin ko. God bless.